overdue na ako at hindi pa nanganak. Kaya ako sa close friends kong maya-maya. Hi, Ate Ann. Isa ako sa mga silent followers mo. Ngunit ngayon ko lang napagdesisyonan na magbahagi ng aking kwento dahil pinag-iisipan ko talaga ito ng maigi kung tama ba ang gagawin ko. Pero ito na nga, bahala na si Batman. Kakapanganak ko lang, Ate Ann. 1 month old pa lang ang aking baby ngayon. Ako po ay isang single mom. Ang ama ng aking anak ay takot pa sa responsibilidad kaya iniwan kami ng anak ko. Sa walang paligoy-ligoy, Ate Ann, alam mo ba na totoo pala ang sabi nila na mapadali daw ang panganganak ng isang babae kapag asawa? Nakakatulong daw ito para Noon, hindi ako naniniwala, Ate Ann. Isa pa, wala rin akong partner noon kaya mas lalong hindi ako naniniwala. Dumating ang panahon, Ate Ann, na kailangan ko na talagang subukan ang imposible para sa akin. Lagpas na ako sa pets ang hinihintay ko, Ate Ann, kaya sobra ang pag-aalala ko. At baka 42 weeks and 4 days na kasi si baby sa loob. Ate Ann, dahil doon kinausap ko ang best friend kong maya-maya. Isa siyang lalaki kung pumorma pero may pagkapusong mamon. Walang intro-intro, Ate Ann. Diretsahan ko siyang hininga ng pabor. Gusto kong manganak na ako. Wala namang mawawala kung susubukan ko, mabuti na lang, Ate Ann. Sa ilang ulit kong pangungulit ay pumayag siya. Sa isang kondisyon nga lang. Kinagabihan, ginawa ko na ang pinagkasunduan namin, Ate. Nangyari talaga ang gusto ko. Ate Ann, sulit ang gabing iyon dahil epektibo nga kung maya-maya. Pagkatapos ng bandang 4:00 ng umaga, bigan ko kaya dali-dali akong isinugod sa hospital ng best friend ko. Lumipas ang ilang oras, nanganak na agad ako. Ate Ann, nakakatawa man pero naniniwala na ako na epektibo pala talaga para sa madaling panganganak ng mga babae. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, Ate Ann, pinasasalamatan ko talaga ang aking best friend. Kung hindi dahil sa kanya, baka nasesarean na ako. Wala pong nagbago sa aming pagkakaibigan, Ate Ann. Kahit hindi rin nabago ang kanyang pagkalalaki, bakla pa rin naman. Ako ang unang babaeng sabi niya, sa pakiramdam pero hindi ito ang nais ng kanyang puso, may kulang pa rin daw sa kanyang pagkatao. Ate Ann, sa ngayon masaya ako bilang isang single mom, no stress at ibinuhos ko lahat sa anak ko ang oras ko. Masaya na ako sa ngayon na walang lalaki sa aking buhay. Nandyan po naman lagi ang aking best friend na never akong pinabayaan noon pa man, Ate Ann. Sa mga kapwa ko followers ni Ate Ann, kayo rin ba naniniwala na tulong, lalo na sa usaping panganganak nating mga babae? Sige nga, comment kayo kung naniniwala rin kayo tulad ko. Maraming salamat, Ate Ann, dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na makapagbahagi rin ng aking kwento. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat. Anonymous.